Isang buong sibilisasyon ang nabura sa kasaysayan. Milyon-milyong tao, mga maunlad na lungsod, higanting mandirigma, lahat ay naglaho. Parang hindi sila kailaman umiral, hindi ito dahil sa digmaan, hindi rin ito dahil sa salot, ito ay paghahatol ng Diyos mismo. At ang mas nakakakilabot, inuulit muli ang parehong pattern sa kasalukuyan. Akala ng lahat ay alam na nila ang tungkol sa mga Filisteo. Pero may isang bagay na magbabago sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa sinaunang sibilisasyong ito na wala sila. Tuluyan. Binura sa ibabaw ng mundo na parang hindi sila kailanman huminga. At hindi ito simpleng kamalasan o natural na pagbagsak ng imperyo. Ito ay banal na paghahatol. Isang supernatural na pagbura na isinagawa ng Diyos mismo. Isipin mo kung ano ang kinakaharap natin dito. Ang mga taong ito ay may tunay na mga higanteng nakikipaglaban sa kanilang mga hukbo. Gumamit sila ng mga sandatang bakal habang ang iba ay tanso pa lang ang gamit. Paulit-ulit nilang tinalo ang Israel sa labanan. Nakuha pa nila ang pinakabanal na bagay sa kasaysayang Hudyo, ang kaban ng tipan. At pagkatapos, may isang bagay na tunay na nakakatakot na nangyari. Ang mga sinaunang propeta ay matagal nang nagbabala tungkol sa kanilang pagkawasak. At bawat salitang sinabi nila ay nagkatotoo. Gumuho ang kanilang mga lungsod, nagkawatak-watak ang kanilang lahi, naglaho ang kanilang angkan. Pero sandali, paano kung hindi pa doon natapos ang kwento? Paano kung may koneksyon ang mga Filisteo sa mga kaganapan ngayon sa ating panahon? Isipin mo ito. Ang salitang Palestine ay nagmula mismo sa Philistine. At may mga bagong natuklasan ng mga arkeologo tungkol sa sibilisasyong ito na hindi pa nailalantad dati. Hindi lang ito simpleng kasaysayan. Isa itong mensaheng tumatawid sa libu-libong taon papunta sa kasalukuyan. At kung akala mong alam mo na ang kwentong ito, maghintay ka. Dahil ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang mga Filisteo ay magpapagulat sa iyo. Karamihan ay iniisip na ang mga Filisteo ay mababang uri, walang kulturang mga mandirigma. Mga kontrabida lang sa mga kwento ng Biblia na naroon para matalo ng mga bayani ng Israel. Walang mas mali pa riyan. Mismo ang banal na kasulatan kasabay ng mga revolusyonaryong tuklas ng mga arkeologo nitong mga nakaraang dekada ay nagpapakita ng isang sibilisasyong mas sopistikado at misteryoso kaysa sa naisip ng kahit sino noon. Kaya sino ba talaga ang mga taong ito? Saan malayong lupain sila nanggaling? At bakit tuluyang nawala sila sa mundo? Ang mga sagot ay matatagpuan lamang kung babalik tayo sa isa sa pinakamagulong panahon sa sinaunang kasaysayan. Isang panahon kung kailan ang mga misteryosong mananakop na kilala bilang mga tao ng dagat ay lumaganap sa buong Mediterranean at binago ang takbo ng lahat. Ayon sa kasulatan, ang mga Filisteo ay nanirahan sa Canaan, pero hindi iyon ang tunay nilang pinagmulan. Sila ay nanggaling sa ibang lugar. Ayon sa mga sinaunang dokumentong Ehipsyo, may mga malalakas na dayuhan na dumating sakay ng barko. Tinawag silang mga tao ng dagat at saan man sila dumaong ay nagdulot sila ng pagkawasak. Winawasak ang mga sibilisasyon sa silangang Mediterranean. Lalong lumalakas ang ebidensyang nanggaling ang mga Filisteo mula sa Crete o sa Anatolian Peninsula. May dala silang isang bagay na pambihira. Mataas na kaalaman sa paggawa ng metal, ekspertong kakayahan sa paglalayag, isang kulturang mas maunlad ng maraming siglo kumpara sa kanilang mga kapitbahay. Ito ang nagpatingkad sa kanila kumpara sa ibang mga tao sa rehiyon. Habang ang mga Israelita ay abala sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, ang mga Filisteo ay bumubuo ng ibang mundo. Naging dalubhasang mangangalakal at elite na sundalo sila. Ang kanilang hukbo ay may mga sandatang bakal, isang teknolohiyang halos science fiction para sa panahong iyon. Tingnan mo ang kanilang mga lungsod, Gaza,
Ashdod, Ashkelon, Gath, Ekron. Hindi ito simpleng mga baryo. Ito ay mga matitibay at estratehikong sentro ng kapangyarihan, itinatag para kontrolin ang kalakalan at pamunuan ang rehiyon. Lahat ng aspeto ng kanilang kabihasnan ay nagpapakita ng organisasyon at plano. At may isang detalye na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga eskolar. Halos wala tayong alam sa kanilang wika. Kakaunting piraso lamang ng mga nakasulat na dokumento ang natagpuan. Kulang upang maunawaan kung paano sila nagsalita o sumulat. Ipinapahiwatig nito na sadyang pinanatili nila ang kanilang pagkakakilanlan marahil gamit ang isang wikang namatay din kasama nila. Hindi kailanman naintindihan ng mga dayuhan. Dahil dito, halos imposibleng buuin ang kanilang paniniwala at pang-araw-araw na pamumuhay. Pero may mga pahiwatig sa kasulatan. Ayon sa Biblia, sinasamba nila ang Diyos na si Dagon at may isang kahindik-hindik na pangyayari matapos nilang makuha ang kaban. Natagpuan ang estatwa ni Dagon na durog at nakadapa, para bang yumukod sa Diyos ng Israel. Kaya ito ang tanong na kailangan ng sagot. Kung ganito kalakas at kaunlad ang sibilisasyong ito, paano sila biglang naglaho? Anong puwersa ang kayang magbura sa isang bayang minsang kinatakutan ng Israel? Ang sagot ay dadalhin tayo sa isang kwento ng digmaan, hindi inaasahang alyansa at mga propesiyang nagkatotoo sa nakakatakot na detalye. Ang labanan sa pagitan ng Israel at mga Filisteo ay isa sa pinakamadugong at pinakamatagal sa lumang tipan. Paulit-ulit na inilalarawan sa kasulatan na mortal na magkaaway ang dalawang bayang ito. Pero may aspeto ng relasyon nilang bihirang pag-usapan. Huminto ba talaga sila sa pakikipagdigma? Mayroon bang mga lihim na kasunduan o nakatagong ugnayan sa pagitan nila? Sa papel, dapat panalo na ang mga Filisteo, mas maunlad ang kanilang teknolohiya, mas mayaman ang kanilang mga lungsod, mas sopistikado ang kanilang kultura. Parang imposibleng hindi nila masakop ang Israel. Pero sa hindi maipaliwanag na paraan, patuloy na nabubuhay ang bayang pinili ng Diyos. Nalampasan nila ang mga labanan na dapat ay sumira sa kanila. Paano mo ito maipapaliwanag? Ito ang hindi alam ng marami tungkol sa lipunang Filisteo. Sila ay sobrang maunlad. Bukod sa kanilang kontrol sa teknolohiyang bakal, mayroon silang masiglang ekonomiya. Umuusbong ang kalakalan sa kanilang mga lungsod. Yumaman sila sa pakikipagkalakalan sa dagat. Samantala, nanatiling magkakahiwalay ang Israel. Bago pa dumating ang kanilang mga hari, sila ay mga tribong walang sentral na pamahalaan. Sa lahat ng aspeto, sila ay dehado. Pero sa bawat pagkakataon, binigyan sila ng Diyos ng tagumpay na tila hindi makatwiran. Ang resulta ng digmaan ay hindi nakasalalay sa dami ng sundalo o kalidad ng sandata. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagtatakda kung sino ang mananalo at kung sino ang mawawala. Ngunit narito ang isang hindi inaasahang detalye na nakabaon sa kasulatan. Sa kabila ng mga henerasyon ng karahasan, iniuulat ng Biblia ang ilang sandali kung kailan namuhay ng mapayapa ang dalawang magkaaway. Ang pinakakamanghamanghang halimbawa ay si David mismo. Bago pa siya naging hari, tumakas si David mula kay Haring Saul na nais siyang ipapatay. At saan siya nagtago ang magiging hari ng Israel? Sa piling ng mga Filisteo. At hindi lang siya nagtago roon, sumali pa siya sa kanilang hukbo. Malugod siyang tinanggap ni Haring Achish ng Gath. Ayon sa unang Samuel 27:1-7. Huminto ka at pag-isipan mo iyon. Isa sa mga pinakadakilang bayani ng Israel ay nanirahan kasama ang pinakamatinding kaaway. Nagsilbi siya sa kanilang hukbo at hindi siya pinatay. Ipinapakita nito na mas malalim at mas komplikado ang ugnayan ng dalawang bayang ito kaysa sa simpleng poot.
May mga patong-patong na aspeto ng relasyon nila na bihirang mapansin. Ngunit nagbago ang lahat nang makamit ng mga Filisteo ang tila ganap na tagumpay. Natalo nila ang hukbo ng Israel sa labanan at nasamsam ang kaban ng tipan. Parang ito na ang wakas. Ang huling tagumpay ng kapangyarihang Filisteo laban sa Diyos ng Israel. Ngunit ang sumunod na mga pangyayari ay nagpahayag ng isang supernatural na puwersa na kumikilos. Sa halip na magdiwang, naranasan ng mga Filisteo ang mga kakilakilabot na bagay na hindi nila maipaliwanag. Walang ibang bagay sa sinaunang mundo ang mas makapangyarihan kaysa sa kaban ng tipan. Hindi ito simpleng kahon na may palamuti. Ipinakita nito ang mismong presensya ng Diyos sa piling ng kanyang hinirang na bayan. Sa loob nito ay naroon ang mga batong may nakasulat na batas ng Diyos, ang mahiwagang tungkod ni Aaron na namulaklak at isang gintong sisidlan ng manna na tumustos sa Israel sa ilang, ayon sa Hebreo 4. Bawat bagay ay sagisag ng banal na tipan ng lumikha sa kanyang bayan. Para sa mga Israelita, ang pagkawala ng kaban ay higit pa sa pagkatalo sa digmaan. Nangangahulugan ito na iniwan sila ng Diyos, na inalis na niya ang kanyang proteksyon, na wala na ang kanyang pabor. Nagsimula ang trahedya sa maling pagtitiwala. Dinala ng hukbo ng Israel ang kaban sa labanan laban sa mga Filisteo. Iniisip na sapat ang presensya nito upang matiyak ang kanilang tagumpay ayon sa unang Samuel 4:3-5. Isa itong mabigat na pagkakamali. Nagtitiwala sila sa bagay, hindi sa Panginoon. Ginawa nilang parang agimat ang banal na bagay na ito sa halip na kilalanin na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Diyos. At ang naging bunga ay nakamamatay. Nagapi ang hukbo ng Israel. 30,000 sundalo ang nasawi sa isang laban. At nadala ng mga Filisteo ang kaban ayon sa unang Samuel 4:10-11. Mas lalo pang lumala ang trahedya. Sina Hofni at Finehas, mga anak ng punong pari na si Eli, ay namatay sa labanan. Nang marinig ni Eli ang balita ng pagkatalo, nasindak siya. Nahulog siya mula sa kanyang upuan, nabali ang kanyang liig at namatay ayon sa unang Samuel 4:18. Samantala para sa mga Filisteo, ito ay ganap na tagumpay. Sa isip nila, nagawa nila ang imposibleng bagay. Nasamsam nila ang Diyos ng Israel. Pinatunayan nila ang kanilang kahigitan sa Diyos na sinasamba ng kanilang kaaway. Upang ipakita ang tagumpay, dinala nila ang kaban sa Ashdod, isa sa kanilang 5 pangunahing lungsod. Inilagay nila ito sa loob ng templo ni Dagon, ang kanilang pangunahing Diyos, ayon sa unang Samuel 5:2. Ipinapakita sa sinaunang sining si Dagon bilang isang kakaibang nilalang, kalahating tao, kalahating isda. Ang paglalagay ng kaban sa templo ni Dagon ay malinaw na mensahe sa lahat. Natalo ang Diyos ng Israel. Nakaluhod na siya sa harap ng kapangyarihang Filisteo. Isa na siyang bihag ni Dagon. Ngunit pagsapit ng umaga, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Nakahandusay si Dagon sa sahig, nakadapa sa harap mismo ng kaban, ayon sa unang Samuel 5:3. Sa kultura noong panahong iyon, ang posisyong ito ay nangangahulugang isang bagay lamang, ganap na pagsuko, lubos na kahihiyan, para bang yumuko si Dagon sa isang mas makapangyarihang Diyos. Nataranta ang mga pari ng Filisteo, itinayo nila muli ang dambana. Nagkunwari silang walang nangyari, pinilit nilang maniwalang aksidente lamang ito, ngunit muling dumating ang umaga at sa pagkakataong ito, tumambad sa kanila ang isang bagay na mas nakakatakot. Muli na namang bumagsak si Dagon, pero ngayon, hindi lang siya natumba, naputol ang ulo at parehong kamay ng estatwa. Tursong katawan na lang ang natira ayon sa unang Samuel 5:4. Hindi ito basta sirang estatwa, isa itong malinaw na mensahe na isinulat gamit ang bato at dahas.
Sa panahong iyon, ang mga kamay ay sumasagisag ng lakas at kakayahan. Ang ulo ay sumisimbolo ng pamumuno at kapangyarihan. Sa pagputol ng dalawang ito, ipinahayag ng Diyos ang isang hindi mapapasinungalingang katotohanan. Walang kapangyarihan si Dagon. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili sa sarili niyang templo. Hindi lang basta bumagsak ang huwad na Diyos sa harap ng kaban, siya ay winasak, sinira, pinatunayan na walang saysay. Akma ito sa itinuturo ng kasulatan tungkol sa bawat Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Wala silang laman, hindi sila nakakakita, hindi nakakarinig, at hindi kayang iligtas ang sinuman ayon sa awit 115, talata 4 hanggang 8. Nagulantang ang buong Ashdod, ngunit ito pa lang ang simula ng bangungot. Kumalat ang isang salot na tumama sa populasyon ayon sa unang Samuel 5, talata 6. Ipinapaliwanag sa teksto ang matitinding bukol na tumama sa mga tao. Naniniwala ang maraming eskolar na ito ay salot na buboniko, lalo na't binanggit din sa kasulatan ang mga daga na naglipa na sa lugar, ayon sa unang Samuel 6, 4 hanggang 5. Saan man dalhin ng mga Filisteo ang kaban, kasunod nito ang kamatayan. Kasama nito ang salot, winawasak ang bawat lungsod na tinutuluyan, nataranta ang mga pinuno ng Filisteo. Inilipat nila ang kaban mula Ashdod patungong Gath, umaasang matatakasan ng sumpa, ngunit nagsimulang mamatay ang mga taga-Gath. Bumagsak din sa kanila ang parehong paghahatol. Sa lubos na takot, sinubukan nilang dalhin ito sa Ekron. Pero nang mabalitaan ng mga taga-Ekron na paparating ang kaban, nagsisigawan sila sa takot. Dinala nila rito ang kaban ng Diyos ng Israel para lipulin tayong lahat. Sigaw nila ayon sa unang Samuel 5:10. Ganap na takot ang bumalot sa buong bansang Filisteo. Sa wakas, naunawaan nilang hindi tao ang kanilang kalaban, kundi isang puwersang lampas sa pag-unawa. Hindi ito digmaan na maaaring mapanalunan gamit ang mga sandatang bakal o estratehiya militar. Matapos ang 7 buwang paghihirap, nabasag ang kanilang katigasan. Nagkaisa ang mga pinuno ng mga Filisteo. Kailangang ibalik ang kaban ng tipan sa Israel, ayon sa unang Samuel 6:1. Ngunit alam nilang hindi nila ito maaaring basta iwan na lang sa hangganan. Iminungkahi ng kanilang mga pari at tagapayo na magpadala ng handog bilang kabayaran. Isang alay para humingi ng tawad sa nakakatakot na Diyos. Gumawa sila ng 5 gintong bukol at 5 gintong daga, tig-iisa para sa bawat pangunahing lungsod na tinamaan ng salot, ayon sa unang Samuel 6:4 hanggang 5. Malinaw ang kanilang layunin, humihingi sila ng awa mula sa Diyos ng Israel. Inaamin nila ang pagkatalo sa pinaka-nakakahiya at lubos na pagpapakumbabang paraan. Ngunit gusto ng mga Filisteo ng patunay. Nais nilang malaman kung ang lahat ng ito ay galing nga sa kapangyarihang supernatural o basta na lang kamalasan. Kaya nagplano sila ng isang pagsubok. Gumawa sila ng bagong kariton at isinakay ang kaban dito. Ikinabit ito sa 2 baka na hindi pa kailanman nagtulungan o nakapagsanay. Hindi kailanman gumamit ng kariton ang mga baka na ito. Kung sa paanong paraan ay lumakad ang mga hindi sanay na hayop na ito patungo sa Israel nang walang gabay, ito'y magiging patunay na ang Diyos mismo ang may gawa ng mga salot. At ang resulta, hindi na kailangang pagtalunan. Dumiretso ang mga baka sa Beth Shemesh, isang bayan ng Israel. Hindi sila lumihis sa kaliwa, hindi sila kumaliwa. Dumiretso sila sa Israel ayon sa unang Samuel 6:12. Hindi maipagkakaila ang ebidensya. Lahat ng nangyari sa mga Filisteo, bawat salot, bawat kamatayan, bawat kakilakilabot ay nagmula sa kamay ng buhay na Diyos. Ang buong pangyayaring ito ay naghahayag ng mga katotohanang hanggang ngayon ay may saysay pa rin. Inakala ng mga Filisteo na kayang talunin ng kanilang lakas militar maging ang banal.
Inakala nilang maaari nilang angkinin ang kapangyarihan ng Diyos at gamitin ito para sa sarili nilang kapakinabangan. Sa halip, naranasan nila ang ganap at lubos na kahihiyan. Ang pinakamataas nilang Diyos ay nabasag sa sahig ng sarili nitong templo. Ang kanilang pinakamatitibay na lungsod ay pinabagsak ng mga salot na hindi nila makita. Ang kanilang mga pinunong-puno ng kumpiyansa ay nagsumamo ng awa. Walang bansang kailanman nanaig laban sa Panginoon. Walang hukbong kailanman nakatalo sa Kanya. Walang imperyong kailanman nakaagaw ng Kanyang kaluwalhatian. At winasak rin ng pangyayaring ito ang bawat huwad na Diyos. Si Dagon, sinamba ng libo-libo na patunayang isa lamang batong inukit. Tanging ang Diyos ng Israel ang nagpamalas ng tunay na kapangyarihan sa mga bansa. Ngayon, huminto ka at mag-isip, ang nasaksihan natin ay hindi lang sinaunang kwento. Isa itong mensahe ng Diyos na patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Natutunan ng mga Filisteo sa pinakamahirap na paraan na hindi maaaring labanan ang makapangyarihan at manalo. Ngunit natutunan ba nila ang leksyon? Hindi pa rin. Hindi pa tapos ang digmaan sa pagitan ng mga bayang ito. Isang mas matinding paglalaban ang paparating. At isang batang pastol na nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama ang papasok sa entablado ng kasaysayan upang baguhin ang lahat. Hindi nanungkulan ang mga Filisteo sa kanilang rehiyon dahil lang sa swerte. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmula sa teknolohiyang nagbigay sa kanila ng halos hindi patas na kalamangan sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Habang ang mga kawal ng Israel ay gumagamit pa ng mga kagamitang sinauna, ang mga Filisteo ay eksperto na sa isang revolusyonaryong kasanayan, ang paggamit ng bakal. Hindi basta lumitaw ang kaalamang ito. Malamang ay minana nila ito mula sa kanilang mga ninuno, yung mga misteryosong tao ng dagat na lumaganap sa Mediterranean, dala-dala ang pagkawasak at mga makabagong kasanayan. Kapag naunawaan mo kung ano ang kahulugan ng bakal sa sinaunang digmaan, babago ang lahat. Ito ang panahong pinalitan ng bakal ang bronze. Sa panahon ng mga hukom at unang mga hari ng Israel, karamihan sa mga sandata ay gawa pa sa bronze. Mas malambot ang bronze, madaling mapudpod at mahirap hanapin ang sangkap sa malaking dami. Binago ng bakal ang lahat ng patakaran. Mas matalim ang mga talim, mas nakamamatay ang mga sibat, mas matibay ang mga kalasag sa bigwas. Kapag nagharap ang isang Pilisteyong mandirigma at isang kawal ng Israel, talagang hindi patas ang laban. Mas magagandang sandata ay nangangahulugang siguradong panalo sa malapitang labanan. At bantay sarado ng mga Filisteo ang kaalaman sa pagproseso ng bakal. Pati ang paggawa ng sandata ay ipinagbawal nila sa buong Israel. Walang Israelitang pinayagang matutong maging panday. Walang paggawaan ng bakal sa kanilang teritoryo. Natatakot ang mga Filisteo kung sakaling matutunan ng Israel kung paano gumawa ng sariling sandatang bakal ayon sa unang Samuel 13, 19 hanggang 22. Ito'y naging dahilan ng halos hindi masukat na kahihiyan para sa Israel. Ni hindi nila maayos ang kanilang sariling gamit sa bukid. Kapag napuro lang araro o kailangang patalasin ng palakol, kailangang lumapit sila sa kanilang kaaway at magbayad. Isipin mo yun, isang buong bansa na napilitang umasa sa mga nais silang lipulin para lang mapanatiling magamit ang kanilang mga kasangkapang pang-araw-araw. Walang kapantay ang kahihiyan at hindi dito natatapos ang talino ng mga Filisteo. Sila rin ang nanguna sa mga taktika sa larangan ng digmaan. Gumamit sila ng isang nakakatakot na sandata, mga karwahe. Mabibigat na sasakyang hinihila ng 2 o 3 kabayo na nagbibigay sa kanila ng matinding bilis at liksi.
Isipin mo ang tanawin, mga sundalong Israelitang naglalakad habang rumaragasa ang mga karwahing Filisteo, winawasak ang kanilang hanay sa brutal na katumpakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalamangan, may isang nakamamatay silang pagkakamali, minaliit nila ang Diyos. Ipinapakita ng kasulatan na kahit labis ang bilang at sandata ng Israel, kayang baguhin ng Diyos ang takbo ng laban. Isipin mo ang nangyari kay Jonathan, anak ni Haring Saul, nang salakayin niya ang isang himpilan ng Filisteo, kasama lamang ang kanyang tagapagdala ng sandata, 2 lalaki laban sa isang buong puok militar. Ang naging resulta, ganap na pagkataranta ang sumaklot sa hukbo ng mga Filisteo ayon sa unang Samuel 14, versikulo 6 hanggang 15. Wala nang saysay ang mga sandatang bakal kapag ang Diyos mismo ang lumalaban para sa Israel. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay paparating pa lang. Lahat ng kapangyarihang militar, lahat ng makabagong sandata ay magiging walang silbi laban sa isang binatilyong pastol na ang tanging dala ay isang tirador at 5 makinis na bato. At dito na nagiging personal ang kwentong ito dahil ang sumunod na pangyayari ay maaaring eksaktong mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Sa lahat ng labanan, sa pagitan ng mga bansang ito, may isang umangat sa lahat, si David laban kay Goliath. Ang akala ng marami ay isang simpleng duelo lamang ito ng 2 mandirigma, ngunit sa katotohanan, isa itong sagupaan sa pagitan ng kayabangan ng tao at ng kapangyarihan ng Diyos. Nagtipon ng mga Filisteo sa lambak ng Ela, isang estratehikong daanan papuntang Huda, ayon sa unang Samuel 17, 1-3. At kabilang sa kanilang mga mandirigma ay isang halimaw sa laki. Si Goliath ng Gath, halos 3 metro ang taas, ayon sa unang Samuel 17:4. Ang kanyang baluting tanso ay tumitimbang ng 57 kilo. Ang dulo ng kanyang sibat ay may bigat na 7 kilo. Napakalaki ng kanyang kalasag, kaya't may isa pang sundalo ang nagdadala nito para sa kanya ayon sa unang Samuel kapitulo 17 talata 5-7. Ngunit saan nga ba nagmula si Goliath? Ang kanyang pinagmulan ay maaaring konektado sa isang sinaunang lahi na binanggit sa Henesis 6:4, ang mga Nephilim. Sinasabi ng kasulatan na ang mga higanting tinawag na Anakim ay minsang nanirahan sa Canaan bago pa sila pinaalis ni Josue ayon sa mga bilang 13, 33 at Deuteronomyo 2, 10-11. Narito ang koneksyon. Pinilit ni Josue ang mga higanting ito na tumira sa mga lungsod gaya ng Gaza, Gath at Ashdod. Eksaktong mga lugar na tirahan ng mga Filisteo ayon sa Josue 11:22. Tila isinama ng mga Filisteo ang lahing ito ng mga higante sa kanilang hanay ng mga mandirigmang elit. Sa loob ng 40 araw, lumalabas si Goliath upang hamunin at laitin ang hukbo ng Israel. Nilapastangan niya ang kanilang Diyos. Hinamon niya ang sinumang lumaban sa kanya. Walang gumalaw, maging si Haring Saul na pinakamatangkad sa mga Israelita sa kanyang panahon ayon sa unang Samuel 2 ay hindi naglakas loob na humarap. At dito pumili ang Diyos ng kanyang kampeyon, isang binatang pastol na walang karanasan sa labanan, ngunit may ganap na pananampalataya. Nakita ni David ang hindi nakita ng mga kawal. Hindi siya nakatuon sa laki ni Goliath, nakatuon siya sa kadakilaan ng Diyos. Para kay David, ang higanting ito ay isa lang paganong hindi tuli na nangahas laitin ang buhay na Diyos. Ayon sa unang Samuel 17:26. Tumanggi si David na gamitin ang baluti ni Saul dahil hindi siya sanay dito. Ayon sa unang Samuel 17:39. Sa halip, kumuha siya ng 5 bato mula sa sapa at ang kanyang tirador ayon sa unang Samuel 17:40. Bakit 5 bato?
Sinasabi sa kasulatan na may 4 na kapatid si Goliath na binanggit sa 2 Samuel 21, 15 hanggang 22. Handa si David na harapin silang lahat. Tumawa si Goliath nang makita ang batang papalapit. Nilait niya ito ng lantaran ayon sa 1 Samuel 17, 41 hanggang 44. Ngunit ang tugon ni David ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kasaysayan. Lumalapit ka sa akin na may tabak, sibat at pana. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinamak. Mula sa 1 Samuel 17, 45, isang bato, isang bitaw. Bumagsak ang higante ayon sa 1 Samuel 17, 49. Napanood ng hukbong Filisteo ang pagbagsak ng kanilang pinakamatinding mandirigma at sila'y nagsitakbo sa takot. Hinabol sila ng Israel at nagtagumpay sa isang malawakang tagumpay. Pinatunayan ng sandaling ito na ang pananampalataya sa Diyos ay lumalagpas sa anumang lakas ng tao. Ayon sa 1 Korinto Kabanata 1, talata 27, sinadya ng Diyos na piliin ang mahihina upang ipahiya ang malalakas. Ngunit hindi si Goliath ang nag-iisang higante, buhay pa ang kanyang mga kapatid. Hindi alam ng karamihan na binanggit ng kasulatan ang hindi bababa sa 4 pang Pilisteyong higante. Nagpatuloy silang maging banta sa Israel kahit patay na si Goliath. Sa panahon ni David, muli silang lumitaw sa iba't ibang labanan ayon sa 2 Samuel 21, 15 hanggang 22 at 2 Kronika 20, 4 hanggang 8. Isang higante na si Saph ay napatay ni Sibekai, mandirigma ni David, ayon sa 2 Samuel 21, 18. Ang isa pa na si Lahmi, tunay na kapatid ni Goliath, ay pinaslang ni Elhanan, ayon sa 2 Kronika 20, 5. Ang pinakakakaibang higante ay hindi pinangalanan sa kasulatan, ngunit inilarawan na may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa, 24 lahat, ayon sa 2 Samuel 21, 20. Pinatay siya ni Jonathan, pamangkin ni David. Bawat isa sa kanila ay bumagsak. Ang tila hindi mapipigilang lahing ito ng mga higante ay tuluyang nabura. Hindi dahil sa lakas ng militar ng Israel, kundi dahil sa pangako ng Diyos. Walang banta na masyadong malaki kapag ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento ng mga Filisteo. Gumuho man ang kanilang mga hukbo, may isang bagay na nagsimula ng mas maaga pa. Matagal nang inihula ng mga propeta ng Diyos ang kanilang ganap na pagkawasak. Hindi ito aksidente o kamalasan. Bago pa man sila bumagsak, idineklara na ng Panginoon ang kanilang katapusan. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan at estratehikong kalamangan, inilagay ng kanilang patuloy na paghihimagsik laban sa Israel ang sarili nila sa landas ng banal na paghahatol. Si Isaias ang unang nagpahayag. Sa Isaias 14:29 hanggang 31, binalaan niya ang mga Filisteo na darating ang pagkawasak mula sa hilaga. Huwag kayong magsaya sa kapighatian ng Israel, wika niya, sapagkat may mas makapangyarihang hukbo na darating upang durugin kayo. At ito ay naganap ng eksakto sa paglusob ng mga Asiryano sa pamumuno ni Tiglat-Pileser III at kalaunan ni Sargon II, na winasak ang kanilang mga lungsod at tinalipin ang kanilang mga mamamayan. Si Jeremias ay nagbigay din ng kanyang propesiya sa Jeremias 47 na naglalarawan ng pagdating ng mga mananakop mula sa hilaga na magdadala ng hindi matatakasan na pagkawasak sa Gaza, Ashdod at sa lahat ng kuta ng mga Filisteo. Tinupad ito ng mga puwersa ni Nebuchadnezzar mula sa Babylonia na tuluyang nagwasak sa natitira sa sibilisasyong Filisteo.
Ipinahayag naman ni Ezekiel ang paghahatol sa Ezekiel 25:15 hanggang 17 kung saan sinabi niyang ipatutupad ng Diyos ang walang awang parusa, buburahin ang mismong pagkakakilanlan ng mga Filisteo. At sa tuloy-tuloy na pananakop ng mga Asiryano, Babilonyo, Persyano at Griego, ang mga Filisteo ay unti-unting nawala, nasanib sa ibang mga lahi hanggang sa tuluyan silang maglaho sa kasaysayan. Hindi ito basta pagbagsak ng isang pamahalaan. Ito ay paghahatol ng Diyos laban sa isang bayang matigas ang ulo at patuloy na lumalaban sa kanyang layunin. Ang ibang mga bansa ay binigyan ng babala at pagkakataong magsisi. Tumanggi ang mga Filisteo at naging tuluyan ang kanilang hatol, ngunit may isang misteryo pa ring nananatili. Kung sila ay nawasak, bakit naririnig pa rin natin ang kanilang pangalan? Mayroon bang nakaligtas? Ang sagot ay konektado sa isa sa mga pinakamainit na kontrobersya sa kasalukuyan. Inihayag ng mga propeta ang ganap na pagkalipol at iyon mismo ang nangyari. Nawala ang mga Filisteo bilang isang natatanging lahi. Ngunit ang kanilang pangalan ay nagpatuloy sa isang hindi inaasahang paraan. Ang salitang Palestine ay direktang nagmula sa salitang Hebreo na Peleshet, na orihinal na tumutukoy sa teritoryo ng mga Filisteo. Ngunit narito ang mahalagang detalye sa kasaysayan. Hindi ginamit ang pangalang ito para sa buong rehiyon hanggat lumipas ang ilang siglo at ito'y bunga ng isang planadong desisyong pampolitika. Matapos wasakin ang Jerusalem noong 70 AD, nais ng Roma na burahin ang pagkakakilanlang Hudyo mula sa lupain. Noong 135 AD, pinalitan ni Emperador Hadrian ang lalawigan ng Judea at tinawag itong Syria Palestina, sadyang ginamit ang pangalan ng mga sinaunang kaaway ng Israel. Hindi ito aksidente. Isa itong sinadyang paglapastangan, isang pagtatangkang burahin ang kasaysayan at itanggi ang ugnayan ng mga Hudyo sa kanilang lupang ninuno. Nagpatuloy ang pangalang iyon sa paglipas ng panahon. Tinatawag pa rin ngayon ang rehiyon na Palestine. Ngunit nangangahulugan ba ito na ang mga modernong Palestino ay direktang inapo ng mga sinaunang Filisteo? Hindi. Talagang hindi. Walang ebidensyang henetiko, linguistiko o kultural na nag-uugnay sa kasalukuyang populasyong Arabe sa Gaza sa mga Filisteyong binabanggit sa Biblia. Ang mga sinaunang Filisteo ay unti-unting nasanib sa mga sumunod na imperyo hanggang sa tuluyan silang nawala bilang natatanging lahi. Ang mga modernong naninirahan sa Gaza ay mga Arabe na ang mga ninuno ay lumaganap sa gitnang silangan matapos ang ika-7 siglo AD. Ipinapakita ng mga natuklasan sa arkeolohiya kung gaano kaiba ang mga Filisteo sa lahat ng sinaunang sibilisasyong nakapaligid sa kanila. Kapag sinusuri ng mga mananaliksik ang mga kagamitang Filisteo, kapansin-pansin ang pagkakahawig ng disenyo at paraan ng paggawa sa mga sibilisasyong Minoan at Mycenaean mula sa Aegean. Ang kapansin-pansing pagkakahawig na ito ay nagpapahiwatig ng malinaw na koneksyon sa Crete at sa iba pang mga isla sa rehiyong iyon at hindi doon natatapos ang ebidensya. Maging ang kanilang mga gawi sa paglilibing ay lubusang naiiba sa mga Kanaanita at Israelita. Lahat ng aspeto ng kanilang kultura ay nagpapakita ng isang natatanging pamana na galing sa malayong lupain sa kabila ng dagat. Dito pumapasok ang modernong agham upang kumpirmahin ang matagal nang sinasabi ng kasulatan. Kamakailang pagsusuri sa DNA mula sa mga sinaunang kalansay na natuklasan sa mga guho ng Ashkelon ay lubos na nagbago sa ating pag-unawa sa pinagmulan ng mga Filisteo. Walang duda sa henetikong ebidensya. May lahing Europeo ang mga taong ito. Malaki ang kaibahan ng kanilang DNA sa mga katutubong Kanaanita sa paligid nila.
Pinatutunayan nito na may malaking paglipat ng mga dayuhan papasok ng Canaan sa panahon ng pagbagsak ng mga sibilisasyon sa Bronze Age sa paligid ng Mediterranean. Sa libu-libong taon, inilalarawan ng Biblia ang mga Filisteo bilang mga dayuhang dumating at nanirahan sa lupaing hindi nila orihinal na pag-aari. Ngayon, pinapatunayan ito ng siyensya sa pamamagitan ng konkretong ebidensya sa laboratorio. Kaya narito ang tanong na humihingi ng sagot. Kung nakapagtatag ang mga Filisteo ng isang makapangyarihang sibilisasyon, bakit sila tuluyang naglaho sa kasaysayan? Ang sagot ay matatagpuan sa sunod-sunod na mapanirang pananakop na yumanig sa kanila sa bawat henerasyon. Sa kabila ng pagiging isa sa mga kinatatakutang puwersang militar noong sinaunang panahon, hindi nakaligtas ang mga Filisteo sa mga paparating na pagwasak. Dumating ang pagkawasak ng sunod-sunod. Una, ang makapangyarihang imperyo ng Assyria. Sa ilalim ni Haring Sennacherib, sinalakay ng mga Asyryano ang rehiyon, sinakop ang maraming lungsod ng Filisteo at sistematikong winasak ang kanilang kakayahang militar. Anuman ang natirang lakas matapos ang kampanya ng mga Asyryano ay tuluyang dinurog ng sumunod na kapangyarihan. Pinangunahan ni Nebuchadnezzar II ang hukbong Babilonyo laban sa mga Filisteo, pinawi ang lahat ng pagtutol at isinailalim sa dayuhang pamumuno ang kanilang lupain. Pagsapit ng pamamayani ng Imperyong Persyano, tuluyan nang nawala ang anumang natitirang kasarinlan ng mga Filisteo. Unti-unti silang nasanib sa kultura sa paligid nila at ang huling dagok ay dumating sa pananakop ni Alexander the Great. Sa paglaganap ng kulturang Griego sa sinaunang malapit na silangan, ang huling bakas ng pagkakakilanlan ng mga Filisteo ay naglaho. Napakatindi ng kanilang pagkalipol, kaya ngayon, libu-libong taon na ang lumipas, wala nang matukoy na direktang inapo nila. Nawala ang kanilang dugo kasama ng kanilang mga lungsod. Namatay ang kanilang wika. Nakalimutan ng kanilang mga Diyos. Isang sibilisasyong minsang kinatakutan ng buong rehiyon ay nabura ng lubusan at tanging mga arkeologo na naghuhukay sa mga guho ang makapagpapatunay na sila'y tunay na umiral. Ngayon, umatras ka ng kaunti at tingnan ang kabuuan ng kwento na nasaksihan natin. Pinamunuan ng mga Filisteo ang mga lungsod na may matitibay na pader laban sa anumang pagsalakay. May mga higanting mandirigma silang kinatatakutan ng mga kaaway. Gumamit sila ng sandatang bakal habang tanso pa rin ang gamit ng karamihan. Taglay nila ang lahat ng kalamangan at wala ni isa ang nagligtas sa kanila. Ipinadala nila si Goliath laban sa Israel. Isang pastol ang nagpabagsak sa kanya gamit ang isang bato. Ninakaw nila ang kaban ng tipan. Pinahirapan ng salot ang kanilang mga lungsod hanggang sa sila na mismo ang nakiusap na ibalik ito. Nakipagdigma sila sa bayan ng Diyos sa loob ng maraming henerasyon at ang kasaysayan ay tuluyang nagbura sa kanila. Ito ay hindi lang simpleng kwento ng sinaunang digmaan. Isa itong espiritual na pattern na umuulit sa bawat panahon ng kasaysayan ng tao. Akala ng Babylonia ay hindi sila matitinag. Bumagsak sila. Pinamunuan ng Assyria ang buong kilalang mundo. Bumagsak din. Ipinagmalaki ng mga paraon ng Ehipto na sila'y mga Diyos. Naglaho ang kanilang mga dinastiya. Nasakop ng Roma ang lahat, ngunit bumagsak din ang Roma. Bawat kapangyarihang lumaban sa Diyos at sa kanyang layunin ay nagkakaroon ng parehong wakas. Walang exception. Nagkamali ang mga Filisteo ng isang bagay na tuluyang nagtakda ng kanilang kapalaran. Tumanggi silang kilalanin na iisa lang ang tunay na Diyos na may kapangyarihan sa bawat bansa sa mundo. Inilagay nila ang kanilang tiwala sa mga inukit na Diyos-Diyosan na hindi nakakakita ni nakakarinig. Umasa sila sa kanilang mga sandata. Umangkla sila sa sarili nilang lakas.
At nang dumating ang panahon ng paghuhukom, wala ni isa sa mga iyon ang naging mahalaga. Ngunit ito ang dahilan kung bakit napapanahon ang kwentong ito para sa atin ngayon. Hindi winasak ng Diyos ang mga Filisteo sa isang iglap. Sa loob ng maraming siglo, nasaksihan nila ang mga himala. Paulit-ulit na ipinakita sa kanila ang kapangyarihang banal. Paulit-ulit silang binigyan ng pagkakataong kilalanin ang katotohanan, pero pinatigas nila ang kanilang puso. Nagpatuloy sila sa paghihimagsik hanggang sa tuluyang maubos ang kanilang oras. Ilang tao sa kasalukuyan ang lumalakad sa parehong landas, tiwalang-tiwala sa sariling kakayahan. Itinatayo ang kanilang buhay sa kayamanan, edukasyon at tagumpay sa karera. Ipinagwawalang bahala ang bawat palatandaan ng katotohanan ng Diyos. Binabaliwala ang bawat pagkakataong tumugon sa kanyang panawagan. Akala ng mga Pilisteo, hindi sila matitinag. Pinatunayan ng kasaysayan kung gaano sila nagkamali sa pinakamalalang paraan. At dito tayo dinadala sa pinakasentro ng aral ng kwentong ito. Baka ikaw mismo ay may kinakaharap na Goliath sa buhay mo ngayon. Isang sitwasyong tila imposibleng malampasan, isang kaaway na masyadong malakas, isang bundok na napakataas. Lahat sa paligid mo ay nagsasabing hindi mo yan kayang lagpasan. Sobrang bigat ng laban, nilalait ka ng higante, at sinasabi ng takot na manatili ka na lang kung nasaan ka. Ngunit alalahanin mo ang alam ni David, hindi ito kailanman tungkol sa kanyang lakas, hindi tungkol sa laki ng kanyang katawan, sa armas o sa pagsasanay. Ang mahalaga, kaninong pangalan ang dala niya sa labanan. Bumagsak ang mga Filisteo dahil itinataas nila ang kanilang sarili laban sa langit. Nagtagumpay si David dahil buong puso siyang nagtiwala sa Diyos. Ang pagkakaibang iyon ang nagtakda ng lahat. Ang higante, mas malaki, mas mabigat ang baluti, mas matindi ang armas. Ang pastol, may tirador, 5 bato at pananalig na hindi matinag. Alam natin kung sino ang nagwagi. Walang halaga kung gaano kalakas ang kalaban, walang saysay kung gaano kalaki ang hadlang. Ang mga nagtitiwala sa buhay na Diyos ang siyang magtatagumpay. Nakalimutan na ang mga Filisteo. Alikabok na ang kanilang mga lungsod. Kalansay na lang ang kanilang matitinding mandirigma. Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay. Makapangyarihan pa rin hanggang ngayon, gaya nung una itong ipinahayag. Ang sinaunang kwentong ito ay patuloy na nangungusap sa ating kasalukuyang panahon. Ang tagumpay ay hindi para sa pinakamalaking hukbo. Hindi ito para sa may pinakamodernong teknolohiya. Hindi ito para sa may pinakamaraming kayamanan. Ang tagumpay ay para sa mga nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Naglaho ang mga Filisteo gaya ng inihula ng mga propeta. Ngunit ang kanilang kwento ay iniingatan para sa isang dahilan. Isa itong walang hanggang babala at walang hanggang pangako. Babala sa mga nagtitiwala sa sarili at tumatalikod sa may lalang. Pangako para sa mga, gaya ni David, ay buong pusong nagtitiwala sa Diyos lamang. Itinago ang kwentong ito sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, alam mo na ang katotohanan. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo rito? Kung ikinagulat mo ito, isipin mo kung gaano karaming katotohanang nakatago pa sa loob ng mga pahina ng kasulatan. Ang pagkawala ng mga Filisteo ay hindi simpleng aksidente ng kasaysayan. Isa itong paghahatol mula sa Diyos na may dalang malalalim na aral, mga aral na lubhang mahalaga hanggang ngayon. Mag-subscribe ka na ngayon sa channel na ito at i-on ang notifications. Dahil sa susunod na video, ibubunyag namin ang isa na namang misteryong biblikal na nakalimutan na ng mundo. At maniwala ka, ayaw mong mapalampas ito.